Ginang, ang Jiang Group ay naiwang mana sa inyo ng mga magulang ninyo. Sigurado po ba kayo na gustong-gusto ninyong wasakin ang kumpanya? Sigurado. Kahit mawala pa ang buong kumpanya, gagawin ko ang lahat para maparusahan. Ang gago ang lalaking ito. 7 taon na ang nakalipas, nagpakasal ako kay Jiang Hancheng. Akala ko noon, masaya ako nang umalis ako sa management ng kumpanya at maging isang asawa't ina na nasa bahay lang. Hanggang sa napagod na ako sa mga gawaing bahay at tiningnan kami ng anak kong babae bilang mga palamunin sa bahay na ito. Nanay! Dahan-dahan, nuan-nuan. Nuan-nuan, ayos ka lang ba? Yang Hancheng. Nahulog si Nuan-nuan sa hagdan. Maayos naman siya. Bakit siya nahulog sa hagdan? Hancheng, hindi ito ang oras para pag-usapan yan. Dalhin mo na si Nuan-nuan sa ospital. Ganitong kaliit na sugat, pupunta pa sa ospital. Ano bang anak ninyo, gawa sa masa? Isang batang babae lang yan na nagasgas? Anong ospital-ospital pa? Kumuha ka ng antiseptiko sa kwarto ko at punasan mo na lang. Inay, nabagsakan ng ulo si Nuan-nuan. Hindi siya magising kahit anong gawin namin. Dalhin na natin siya sa ospital. Libre ba ang magpa-check up sa ospital? Wala ka namang ginagawa sa bahay araw-araw, kundi kumain lang. Palamunin. Akala mo ba, ang pera ng anak ko ay hinipan lang ng hangin? Tama. Maarte lang talaga si Nuan-nuan. Anak mo, si Hau-Hau, ang nagtulak kay Nuan-nuan pababa ng hagdan. Bakit ka ganyan magsalita? Hoy, hipag, ikaw ang hindi nagbantay sa anak mo. Paano mo ako masisisi ng ganyan? Aray! Aray! How, anong nangyari? Hau-Hau, may nasugatan ka ba? Ay nako, ano pa bang itatanong? Hindi mo ba narinig kanina na umiiyak si Hau-Hau? Tiyak na nasaktan siya. Hancheng, dalhin mo si Hau-Hau sa ospital. Jiang Hancheng, bumalik ka rito. Hindi mo ba nakikita na ang anak mong babae ay nasugatan din? Ruan Lincia, hindi mo ba nakikita na si How ay umiiyak sa sakit? Wala ka bang awa? Ruan din siya, si Hau-Hau ang binutuang apo ng pamilya Jiang. Si Nuan-nuan, isang magandang babae lang, makakapantay pa siya. Nanay, masakit! Masakit! Nuan-nuan, okay lang isasama kita ng nanay sa ospital. Tulong? Tulong. Para. Tulong. Doktor, kumusta ang anak kong babae? Paumanhin, huli na ng dinala. Malubha ang kanyang koma. Baka hindi na siya magising. Nuan-nuan. Nuan-nuan. Lilipad na! Lilipad na! Halika, kainin mo ang mansanas. Ay, hindi ko maabot! Yang Hancheng. Sa mata mo ba, ang pamangkin mo at ang hipag mo ay mas mahalaga pa kaysa sa anak mong babae? Bukod pa riyan, nalaman kong si Jiang Hancheng ay madalas magkaroon ng record sa mga hotel. Imbestigahan mo ito para sa akin. Lahat ng personal na gastos niya, pati na kung sinong babae ang malapit sa kanya. Si, Ma'am. Jiang Hancheng, hindi ka lang nangaliwa, pinabayaan mo pa ang hipag at pamangkin mo na saktan ang anak kong babae hanggang sa malagay sa koma, papagbayarin kita. Inay, ang hipag ko ngayon, lalo nang nagwawala. Tingnan mo kung anong oras na, hindi pa rin umuuwi para magluto. Gutom na si Hau-Hau. Bakit ngayon ka lang dumating? Gusto mo ba akong patayin sa gutom? Sinong may sabing sirain mo ang manika ni Nuan-nuan? Anong iniingay mo dyan? Natatakot ang apo kong mahal. Kaya mo bang bayaran yan? Ang mahal mong apo, ang dahilan kung bakit nasa ospital si Nuan-nuan ngayon, walang malay. Bilang lola niya, nagtanong ka na ba kahit minsan? Ipag, noong nakaraan, tinakot mo si Hau-Hau, hindi na kita pinansin. Ngayon, paano mo naman nagawang sirain ang pangalan niya?
Sa tingin ko, ayaw mo lang talaga sa amin. Sa mag-ina naming ulila, hindi siya maglalakas loob. Sa bahay na ito, ang apo kong mahal ang pinakamahalaga. Tingnan ko kung sinong may lakas ng loob na ayaw sa kanya. Inay, sinuanuan, nasa ospital na, 10 araw nang walang malay. Si Hawhaw ay apo mo sa dugo, pero sinuanuan ay apo mo rin sa dugo. Ang babaeng yun, maihahambing ba sa apo kong lalaki? Sinuanuan, hindi siya basta maliit na cute. Siya ang tunay na anak ni Jiang Hancheng. Lincia, anong oras na? Bakit hindi ka pa nagluluto? Hancheng, ito ba ang asawang pinili mo? Sa bahay na ito, hindi lang ako ang kumakain. Bakit ako lang ang dapat magluto? Ruan Lingxia, ang lakas ng loob mo. Ikaw, isang babae na walang silbi sa bahay, hindi naglilinis, hindi nagluluto. Para saan ka pa kinuha ng anak ko? Lincia, paano mo kinakausap si inay? Nakatatanda pa rin siya sa'yo. Mag-apologize ka kaagad kay inay. Ano ba ang mali sa sinabi ko? Ang bahay na ito, iniwan sa akin ng mga magulang ko. Pinatira ko sila rito. Dapat nga magpasalamat na sila. Ngayon, gusto pa nilang gawin akong katulong nila. Inay, ang sinasabi ng hipag ko, kami ng anak kong si Hawhaw, ay nanghihingi lang ng pagkain dito. Si Hawhaw ang nag-iisang lahi na iniwan ng asawa ko sa pamilya ninyong Jiang. Ang ibig niyang sabihin, hindi niya ipapangalan ang bahay na ito sa anak ko. Ipapangalan ang bahay sa anak mo? Jiang Hancheng, kailan ko ba nasabi yan? Ang usaping ito, sa ibang araw na lang pag-usapan. Ngayon, magluto ka muna. Gutom na kaming lahat. Anong sa ibang araw? Ngayon na ang pag-usapan. Wala na ang kuya, hirap na hirap ang manugang na mag-isa kay Hawhaw. Ako na ang bahala. Ang bahay na ito, sa ibang araw. Ipapangalan kay Hawhaw. Ang bahay na ito ay akin. Hindi ako sumasang-ayon. Ate, tayong mga babae, sumunod sa asawa. Sa bahay, ang lalaki ang masusunod. Sa tingin ko, masyado lang talagang pinagbibigyan ka ni Hancheng, kaya hindi mo alam ang paggalang at sumuway sa ating nanay. Hancheng, ngayon, kung hindi mo ibibigay ang bahay, sa Hawhaw, magpapakamatay ako para sa'yo. Ang kapatid mo, hindi palamig ang bangkay. Ganito ka lang, mag-alaga para sa kapatid mo, ng asawa at anak niya? Hancheng, naghirap ka para kumita. Paano mo maiiwan ang pera sa ibang tao? Talaga bang gusto mong itago ang ganitong malaking negosyo para may ibang tao maghanap ng ibang lalaki sa labas? Wei, ano ang ibig mong sabihin? Nanay, Hancheng, huwag kayong magalit sa sinasabi ko. Ngayon, ang ate, araw-araw, hindi umuuwi. Hindi rin naglinis sa bahay. Hindi rin nagluluto. Sa tingin ko, wala na ang puso niya dito. Narinig ko, maraming matatandang babae ngayon. Gusto ang pera ng asawa para sa labas. Magpakain sa binatang lalaki na nagsisinungaling ka. Nuan-nuan, nag-iisa lang. Nakahiga sa ospital. Kung hindi ako mag-aalaga, sino ang mag-aalaga? Huwag mong isingit ang usapin ng malaking ganda. Hinahawak mo ang pera ng anak ko para maghanap ng ibang lalaki sa labas? Hancheng, ang ganitong babae na hindi sumusunod. Sa tamang asal, hindi ka pa ba magpupunta para turuan siya? Hintayin mo bang magloko siya sa'yo? Saka ka lang magigising? Hancheng, ganoon din ba ang tingin mo sa akin? Ma, hindi ganoon si Lincia. Hancheng, huwag mong kalimutan. Si Ruan Lin siya ay anak mayaman. Sa kanyang estado, paano siya magkakagusto sa isang hampas lupang tulad mo? Baka naman, buntis siya sa anak ng iba, kaya kanya hinanap para maging tagapag-ampon. Aba, mabuti naman. Sabi ko sa'yo, nang ikasal ka sa anak ko, 8 buwan pa lang, pinanganak mo na ang batang yon. Mukhang ang magandang babaeng yon ay hindi anak ng anak ko. Ma, napakasama naman po ng sinasabi ninyo. Wala na po ba kayong konsensya? Noong buntis ako kay Nuan-Nuan, naipit ang paa ninyo. At gusto pa ninyong maospital para magpagaling. Ginugol ko ang kalahating buwan sa pagluluto ng iba't ibang sabaw para sa inyo. Kaya napaaga ang panganganak ko kay Nuan-Nuan. Paano nyo nasabing hindi siya anak ni Jiang Hancheng? Manugang, hindi ba trabaho ng isang asawa na alagaan ang kanyang biyenan? Alam kong nanganak ka ng maaga. Ginamit mo ang dahilan ng pag-ospital ng biyenan mo para itago ang katotohanan tungkol sa pagbubuntis mo. Pero si Hancheng, hindi naman siya tanga, di ba? By way, iginagalang kita bilang byuda ng kuya ko. Pinapakain ko kayo sa bahay namin, pinatutuloy kayo. Kahit na itinulak ni Hawhaw si Nuan-Nuan, wala akong sinabi sa inyo. Anong karapatan mo ngayon? Nasiraan ako ng ganito.
Ma, Hancheng, nakikita ninyo, ayaw niya talaga sa amin ni anak. Hindi siya makapag-anak ng lalaki. Ayaw din niyang magtagumpay ang anak ko. Ruan Lincia, wala kang karapatang magsalita sa bahay na ito kung hindi mo ibibigay ang bahay. Kay How How, umalis ka sa bahay na ito. Bahay ko ito. Ikaw ang umalis. Jiang Hancheng, asawa mo ako. Paano mo matitiis na panoorin lang? Na inaapi nila ako ng ganito. Lincia, hindi naman ibang tao si ate at si How How. Pamangkin ko sa dugo si How How. Sa hinaharap, siya ang magmamana ng lahat ng pag-aari ng mga Jiang. Lahat ng pag-aari ng mga Jiang. Huwag mong kalimutan, ang bahay na ito, at ang kumpanya, lahat iyon ay iniwan ng mga magulang ko. Kung may iiwanan man, dapat sa anak kong babae lang. Bakit sa pamangkin mo pa? Ija, kahit na ang kumpanyang ito ay iniwan ng mga magulang mo, pero kung wala si Hancheng, malamang matagal nang naubos ito, di ba? Paano ka pa makakaranas ng ginhaya ngayon dito sa bahay? Okay lang kung hindi ka marunong magpasalamat, pero bakit mo pa inaangkin ang lahat para sa sarili mo? Tao ka pa ba? Ang tagumpay ng Jiangs ngayon, lahat iyon ay dahil ako ang nagdisenyo ng kanilang alahas. At dahil dito, nakapasok sila sa international market. Ako rin ang kusang nagbigay ng posisyon bilang presidente kay Jiang Hancheng. Bakit ko hindi iaangkin para sa sarili ko? Lincia, pamilya tayong lahat. Kailangan ba talagang maging ganyan kakastrikto? Mahirap para kay ate na mag-isa lang magpalaki kay How How. Ang gusto lang naman nila ay isang bahay para may katiyakan sila. Ibigay mo na lang sa kanya. Kung hindi, bibili na lang tayo ng bago sa susunod. Jiang Hancheng, talaga bang ako ang asawa mo o si ate ang asawa mo? Sa madaling salita, ang bahay na ito ay iniwan sa akin ng mga magulang ko. Walang sino mang dapat umiwas dito. Hancheng, tingnan mo ang ugali niya. Ang bahay ay sa iyo. Anong karapatan niya para magdesisyon? Pag-usapan natin ito sa ibang pagkakataon. Sa ngayon, ang bahay na ito, nasa pangalan niya lamang. Hancheng ay hindi gustong bayaran ang operasyon ni Nuan 3 milyong pesos para sa operasyon. Sa tingin ko, kailangan kong ibenta ang mga alahas ko. Nasaan ang mga gold bar ko? Ganito ang ginagawa nila para mamatay si Nuan. Hancheng, ang mga necklace at gold bar na ito, lahat ay galing sa mama ni Lincia. Inihanda para sa kanyang kasal. Binigay mo sa akin ang lahat ng ito. Hindi siya magagalit sa iyo. Sa mga nakaraang taon, nasa ating bahay, nagtiis ka. Noong buhay pa ang kuya hindi niya nabigay sa iyo, binigay ko. At sakalin siya sa bahay, araw-araw, naglalaba at nagluluto. Paano niya madadala ang mga bagay na ito? Bakit nandito si Hancheng sa kwarto ni ate? Hindi ba iyon ang nawala ko? Ang mga alahas na iyon? Maganda ang suot mo. Yung Hancheng, mas mabuti kung kunin mo ang mga ito. At ibalik mo kung sakaling malaman ni Lin siya. Binigay mo sa akin. Ano kung mag-away siya sa iyo? Huwag kang mag-alala, hindi siya maglakas loob. Kung mag-siyang mag-away, maghihiwalay kami. Palalayas siya ng walang dala. Hindi siya makakuha sa akin, kahit isang sentimo. Kapag nawala siya sa akin, hindi siya mabubuhay. Hancheng, noong una, hindi ako nag-alala na ikaw ay isang mahirap na estudyante. Hindi lang nagpakasal sa iyo. Nagkaanak para sa iyo. Ibinigay ko rin sa iyo ang kumpanya ng Ruan. Ito ang pagbalik mo sa akin. Hancheng, ikaw at ang mama ang mabuti sa akin. Bai Wei at Hancheng, ano talaga ang relasyon nila? Hoy, How How, kumain ka ng marami. Tumangkad ka ng husto. Salamat, Tito. Hancheng, ikaw din, kumain ka ng marami. Abala sa trabaho ang kumpanya nitong mga nakaraang araw. Napansin kong pumayat ka sa pagod. Ikaw rin, kumain ka. Ito yung paborito mong almusal doon. Maaga akong gumising kaninang umaga para pumila at bilhin ito para sayo. Silang tatlo, parang tunay na pamilya. Ma! Nauwi ka na. Tara, umupo ka at kumain. Pinilahan talaga ni Hancheng ng 2 oras para mabili ito. Anong oras na? Ngayon ka lang bumangon. Hindi ka man lang nagluto. Talagang nawawalan na ng disiplina. Hancheng,
Nasaan ang alahas at gintong barko? Hindi ko napansin. Baka kinuha ni Nuan-Nuan para paglaruan. Paggising niya, tanungin mo siya. Mabait si Nuan-Nuan. Hindi siya basta-basta gumagalaw ng mga gamit ko. Ate, nakita mo ba? Ruan Lincia. Anong ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin ba, ako ang nagnakaw ng gintong bar mo? Ate, nagtatanong lang naman ako, bakit ka ganyan mag-react? Kung gayon, kung wala sa inyong nakakita, magpapatulong na lang ako sa pulis. Ang mga bagay na ito, sapat na yan para makulong ng 20 o 30 taon. Ruan Lincia, sa ganitong maliit na bagay, pulis agad ang iyong tatawagin. Hindi ka ba nahihiya sa mga tao sa labas? Ruan Lincia, ikaw ba ang nagbigay ng mga gamit sa lalaki mong kalaguyo sa labas? Ha? Natatakot kang malaman ni Hancheng, kaya ginawa mo kaming magnanakaw? Sinasabi mong ninakaw namin ang gamit mo? Anak, mag-isa kitang pinalaki ng iyong nanay. Ngayong matanda na ako, ginawa mo pa akong magnanakaw. Ayoko nang mabuhay. Nanay, huwag kang malungkot. Walang may lakas ng loob na magsabing ikaw ang kumuha. Manugang, matagal na kaming nandito ni nanay, pero kailan mo kami pinakitaan ng mga mamahalin mong gamit? Baka ibinigay mo sa iba, tapos ipinapasa mo ang sisi sa amin. Ang sama-sama naman ng puso mo. Ruan Lincia, may pera ka para sa iba, pero wala kang pera para sa biyenan mong ito. Ang anak ko, bakit pa napangasawa ang isang babaeng malandi na tulad mo? Nanay, ang suot mo, pati ang mga alahas ni ate. Ako ang bumili ng lahat ng yan. Anong binili mo? Pera ni Hancheng ang ginamit mo. Tingnan mo, ganyan mo kinainis si nanay. Ngayon, kung hindi mo isasama si nanay para bumili ng alahas, hindi ka namin patatawarin. Paano kung hiwalayan ka ni Hancheng at maghanap ng ibang ina para kay Nuan-Nuan? Paano kung pagmamalupitan ng babaeng yon si Nuan-Nuan? Magsisisi ka sa huli. Jiang Hancheng, ninakaw mo ang perang pantubos sa anak ko. Babawian kita ng husto. Ito, gusto ko ng singsing na may brilyante, pulseras na jade, at yung kwintas na may mamahaling bato. Kung hindi mo ako bibilhan, ipapahiwalay ko si Hancheng sa'yo. Wala akong pera. Yung pera sa bahay, hindi ba si Hancheng ang naghahawak? Lincia, kulang sa pondo ang kumpanya ngayon. Paano kung kunin muna natin yung educational fund para kay nanay at para makabili ng regalo para kay ate? Yung educational fund na yon, para yan sa pag-aaral ni Nuan-Nuan. Huwag ninyong gagalawin. Yung Nuan-Nuan na yan, hindi natin alam kung magigising pa. Anong pag-aaral pa ang pinagsasasabi mo? Sayang lang ang pera. Mas mabuti pa, ibigay na lang kay nanay at sa akin. Pagdating ng panahon, si Hau-Hau ang mag-aalaga sa'yo. Ikaw, Sige, desidido na. Yung educational fund, kailangan pirmado ng 2 bago nakuha. Sumama ka sa bangko ngayon para pumirma. Jiang Hancheng, gusto ko talagang sumama ka sa akin para makuha ang pera. Hindi ko kayo pagbibigyan kahit piso. Kayong dalawa, sigurado ba kayong kukunin na ang educational fund ngayon? May kaunting kawalan po kayo dito. Kunin! Ngayon na! Yung batang yon, hindi natin alam kung mabubuhay pa. Anong pag-aaral pa? Anong pag-aaral pa ang pinagsasasabi mo? Kunin na lahat ngayon, para naman mabawi ang hirap ni nanay at ni ate sa mga nakaraang taon. Jiang Hanching, nakahiga ang anak mo sa ospital, walang malay, wala kang pera para sa espesyalista, pero may pera ka para kay nanay at kay ate para sa alahas. Bakit ba ako nagpakasal sa isang tulad mo? Kabuuang 8 milyon. Kukunin na ba lahat? 4 milyon, yung matitira, pagkatapos bumili ng alahas, ibibigay ko na lang sa anak ko para sa paaralang pribado. Siyempre kukunin. Kung hindi kukunin, mapupunta lang sa kanya. Pakipirma po dito. Mababalik ang pera sa card ni Miss Ruan. Pera ni Hancheng yan. Bakit ilalagay sa card ni Ruan Lincia? Yung educational fund na ito, si Miss Ruan ang nagbukas ng account. Kaya ngayong kukunin, syempre, ibabalik din sa kanyang card. Okay lang na nasa card niya, dalhin natin siya ngayon. Hindi ako naniniwalang hindi siya maglalabas ng pera. Halika, Oo, ngayon na tayo pumunta. bitawan mo ako. Tuloy po kayo. Ano pong maitutulong ko sa inyo?
Mayroon po kaming mga brilyante, jade, at purong gintong alahas, at iba pa. Siyempre, yung pinakamaganda na alahas sa tindahan nyo. Anong ginto at pilak? Hindi naman maganda yan. Hindi talaga bagay sa estado ko ngayon. Sige, sumama po kayo sa akin rito. Bitawan mo ako. Kaya kong maglakad ng mag-isa. Bitawan ko? Sige, bibitawan kita. Hindi ako naniniwala na hindi ka magbabayad. Kung hindi siya magbabayad, paalisin siya ni Jiang Han. Pagkatapos, ititigil ang pagpapagamot ni Nuan-Nuan. Maganda ito. Maganda rin ito. Kung gusto ng ate, bilhin natin lahat. Jiang Hancheng, malubha ang kondisyon ni Nuan-Nuan ni hindi ka gumastos para mag-hire ng tagapag-alaga, pero sa ate mo, ang ganda-ganda ng trato mo. Tumigil ka nga, Dian. Kunin nyo yung pinakamahal na alahas nyo para sa akin. Ilipat mo agad lahat ng pera sa account ko papunta sa medical account ni Nuan-Nuan. Gawin ang lahat, humanap ng pinakamagaling na team para sa operasyon niya. Yang Hancheng, hindi ba pera ang pinakamahalaga sa'yo? Sa mga susunod, unti-unti kong ubusin ang lahat ng pera mo. Gagawin kitang dukha muli, babalik ka sa dating mong pagkatao na wala kang wala. Si Ruan Lingxia naman ang magbabayad nito. Kapag naubos na ang pera niya, paalisin natin siya sa pamilya Jiang. At maghanap tayo ng bago para sa anak ko na makakapagdala ng lalaking apo. Tingnan niyo po, maganda po ba ang kwintas na ito? Ito po ay koleksyon ng maharlikang pamilya sa ibang bansa. Maganda. Inay, maganda ito. Ito ay para kay Hao-Hao. Pwede pa itong maging pamana ng pamilya Jiang. Gusto ko itong pinakamahal na alahas. Tanggalin mo, susubukan ko. Sige po, ma'am. Ang kwintas na ito ay 20 milyong piso lamang. Para sa katulad ninyong may mataas na estado, sobrang sulit po ito. Ano? 20 milyon. Mukhang nagpapanggap lang na mayaman. Gusto pa bumili ng pinakamahal. Totoo, halatang hindi marunong. Ang pinakamahal na alahas ng Ming Chen, disenyo ito ni Master Ayla. Napakahirap makuha. Sinong nagsabing hindi ko kayang bilhin? Gusto ko talaga itong pinakamahal na alahas. Inay, mahal naman yata ang 20 milyon. Para kay Hao-Hao, bilhin mo ang pamanang alahas. Anong mahal? Nag-aalala ako baka wala siyang ganun kalaking pera. Ano ka ba? Kung makikipaghiwalay siya sa'yo, makukuha niya ang kalahati ng iyong ari-arian. Ngayon, kunin mo ang pera mula sa kumpanya, tapos bumili ng alahas para kay Hao-Hao, pati na rin kay ate mo. Pag naghiwalay kayo, wala siyang makukuhang kahit piso. Kung kay Weiwei ilalagay ang alahas, hindi pa rin ba akin yon sa huli? Gusto ko itong pinakamahalagang alahas sa tindahan. Tanggalin mo, susubukan ko. Opo, ma'am. Pero itong pinakamahalagang alahas, galing ito sa koleksyon sa ibang bansa. Napaka-precious nito. Kapag sinubukan at hindi binayaran, kailangang harapin ang 5 milyong singil sa pag-aalaga at paglilinis. 5 million? Ang drama-drama naman ng pamilyang ito. Gusto lang yata magsukat ng alahas ng libre para mag-enjoy. Totoo, ang lakas pa ng loob humingi na masubukan ng pinakamahalagang alahas. 5 million lang ba yan? Hindi pa nga yan kasya sa isang araw kong gastos. Kung wala kayong tutol, pakipirmahan po ang kasunduan. Kung sa panahon ng pagsusuot, hindi kayo magbabayad, hindi lang 5 milyon ang babayaran ninyo. Kung masira man ito habang sinusuot, pananagutan pa kayo sa batas. 20 million lang ba yan? Bibili talaga siya. May kaya pala ang matandang yun ah. Anak, maganda ba kay Weiwei? Maganda. Maganda ba? Maganda. Ang ganda. Nakakabulag sakin. Anak, sabihin mo na agad na magbayad siya. Linsya, halika ka at magbayad. Ano ba ang inaantay mo? Ang anak ko kasi, masyadong mabait sa'yo. Linsya, dali, bayaran mo na. Maraming tao ang nakatingin. Hindi ba sabi ng matandang to na mayaman siya? Bakit hindi siya ang bumili ng alahas? Asawa pa ng anak niya ang magbabayad? Sa pagkakaintindi ko, mas gusto ng matandang to ang lalaki kaysa babae. Bumili ng pamana para sa apo niyang lalaki. Tapos ang asawa ng anak niya ang sasagot sa bayarin. Sa tingin ko, ang pamilyang to gustong sumipsip ng dugo ng manugang na babae. Asawa siya ng anak ko, ng pamilyang Jiang. Ang pera niya, pera na ng pamilyang Jiang yon. Gumagastos ako ng pera ng pamilya namin. Anong pakialam ninyo? Yung lalaking yon, baka naman palamunin lang.
Ang anak ko, presidente ng Jiang Group, yung mga babaeng nanliligaw sa kanya, mula pa sa Jiangcheng, abot hanggang Faguo. Napakaswerte niya at napangasawa ang anak ko. Pirada yan ng ilang henerasyon. Anong klaseng biro to? Wala na ang Qing Dynasty. Meron pa ring mga taong akala nila may trono sa pamilya nila. Hancheng, bakit nasa hipag mo ang pera? Baka naman gusto niyang kunin lang para sa sarili niya. Ruan Lingxia, sinadya mo ba na mapahiya kami? Kunin mo agad ang card at magbayad ka. Magbayad? Bakit ako ang magbabayad? Para kay Jiang Hao binibili nila ang pamana, bakit ako ang magbabayad? Nagre-rebelde ka ba? Kung ganoon, wag na lang bumili ng pamana para kay Hao Hao. Kahit na utusan ka naming magsilbi kay Hao Hao, ng buong katapatan, dapat lang yon. Si Hao Hao, ang ginintuang apo ng pamilyang Jiang. Kung gusto ninyong bumili, kayo ang bumili. Wala akong pera. At saka, ang pera sa bahay, hindi ba si Hancheng ang may hawak? Hancheng, kami ng anak ko, mga ulila at babaeng walang asawa, gusto lang naming ng alahas na magiging sandigan namin. Pero kahit na ganoon kakuripot ang hipag mo, hindi naman siguro niya gustong ipapasan sa'yo ang 5 milyong utang. Ruan Lingxia, ang sama mo naman. Hinayaan mong magkaroon si Hancheng ng 5 milyong multa? Hancheng, suntukin mo siya hanggang mamatay. Tingnan natin kung magdudusta pa siya sa akin. Ruan Lingxia, ilabas mo ang prako. Huwag mo akong pilitin na saktan ka dito. Hancheng, huwag kang magalit kay sister-in-law dahil sa akin, at kay Hao Hao, wala namang problema kung kami ang magdusa ng kaunti. Ang inaalala ko lang, ayaw na ngayon ng sister-in-law na ilabas ang pera. Baka sa huli, magkamali siya at mapunta lang ang pera sa ibang lalaki. Hindi niya yan magagawa. Ruan Lingxia, huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. Jiang Hancheng, ako ang asawa mo. Bakit sunod ka ng sunod kay ate? Anong relasyon ninyong dalawa? Anong pinagsasabi mo? Wala na si kuya, kaya inaalagaan ko ng mabuti si ate at si Hao Hao. May problema ba doon? Hinampas mo ang anak ko? Papatayin kita. Bakit hindi ko magagawa? Dahil ang anak mo, nakatingin lang ngayon, habang ang sarili niyang anak na babae, ay nasa ospital, walang malay, at hindi niya pinapansin. Ni Singkong Duling ay ayaw niyang gastusin para sa gamot. Pero ngayon, andito siya, gumagasta ng malaki para bumili ng family heirloom para sa pamangkin niya. Nararapat lang siyang paluin. Diyos ko, may ganitong klaseng ama na walang puso. Hindi karapat-dapat maging ama. Hindi siya karapat-dapat maging. Ama ng anak mo, para bang ama siya ng pamangkin niya. Anong pinagsasasabi ninyo? Ang anak ko ang nag-iisang lalaking tagapagmana ng pamilya Jiang. Hindi natin alam kung kanino talaga ang anak niya. Hindi ko hahayaang dungisan mo ang pangalan ng anak ko. Inampas mo ako. Tamang-tama ang paghampas. Ang ganitong mga taong mapag-away at plastic, nararapat lang paluin. Wait. Ate, ayos ka lang ba? Hancheng, ayos lang ako. Siguro nahuli ko lang sa sikmura si sister-in-law, kaya nagkaganyan. Ruan Lingxia, kahit ako ang hampasin mo, pwede pa. Pero ang lakas ng loob mong hampasin si ate. Mag-sorry ka agad kay ate. Dahil sa anak niya, ang anak ko ay nasa ospital. Malalim ang pagkawalang malay. Gusto mo pang mag-sorry ako sa kanya? Panaginip. Hancheng, hindi pwedeng dahil walang umaalalay sa akin at kay Hao Hao, ay pinalalabas ni sister-in-law na ako ang may kasalanan. Kapag ginawa mo yan sa iba, pwedeng kasuhan ka ng libelo. Oo nga pala. Paninirang puri yan. Ninakawan mo si Hancheng ng 8 million at naghasik ka pa ng karahasan. I re-report kita sa pulis. Siguradong makukulong ka ng hindi bababa sa 20 taon. Gusto mong mag-report sa pulis? Sige. Ako na ang magre-report para sa iyo. Hintayin natin ang pulis. Tingnan natin kung sino sa inyo ang makukulong ng 20 taon. Hoy, kumusta? 110. May nagnakaw ng alahas na nagkakahalaga ng 10 milyon. Hayop ka! Magagawa mo ba yan? Sinira mo ang gamit ko, tapos tinatakpan mo pa ang magnanakaw. Sapat na yan para makulong ka ng ilang dekada. Ruan Lingxia. Nanay, aksidente lang, natanggal lang ang cellphone mo. Ipapaayos mo lang, magagamit mo pa yan. Kailangan ba ganyan ang trato mo kay nanay? Tama siya, hipag. Magkakapamilya tayong lahat. Bakit mo kailangang gawing napakalala ang sitwasyon? Hindi ka ba natatakot? Nahiwalayan ka ni Hancheng. Hiwalayan. Kailangang hiwalayan.
Tapos kunin natin ang custody ng bata. Tapos humanap siya ng bagong ina para araw-araw siyang pag-initan. Tingnan natin kung paano ka magmamalaki. Ruan Lingxia, dahil na rin sa bata, bibigyan kita ng isang pagkakataon, bilhin mo ang kwintas na ito, tapos ang nangyari ngayon, kalimutan na natin. Ang kuwintas na ito ay nagkakahalaga ng 20 milyon. 8 milyon lang ang pera ko sa bangko. Paano ko bibilhin? Edi ilabas mo lahat ng sarili mong ipon. Sariling ipon. Jiang Hancheng, nakalimutan mo na ba noong inako mo ang Ruan? Magulo ang negosyo. Inilabas ko lahat ng ipon ko para tulungan kang malampasan ang krisis. Hancheng, kung wala talagang pera ang hipag mo, hindi ba't binibigyan mo rin naman siya ng pera? Naubos na ba lahat? Ako. Sa pang-araw-araw, 2,000 lang ang binibigay ko sa kanya bawat buwan. Anong gagawin natin? Kung hindi magbabayad, kailangan magbayad ng penalty. Hanchen, hindi ba't sinabi mo na mayroon batch ng liquid funds ang kumpanya ninyo? Kung hindi mo bibilhin ang kuwintas na ito, baka sabihin ng mga tao na sa Jiang Group, titulo ka lang. Sumusunod ka lang sa asawa mo. May paraan talaga ang ate. Tatawagan ko na ang finance ng kumpanya. Magpadala sila ng 20 milyon sa akin para bumili ng regalo para sa iyo at kay nanay. Magpadala ka agad ng 20 milyon sa akin. Jiang Hansen, nahuli ka sa bitag ko. Ginang, nalaman ko, si Jiang Hancheng ay gumamit ng pera ng kumpanya para sa sariling interes. Ang halaga, mula daan-daang libo hanggang milyon-milyon. Akayin ko si Jiang Hancheng na lustayin ang malaking pondo ng kumpanya para hindi lang siya magkaroon ng malaking kakulangan sa pondo, kundi pati ebidensya ng paglustay ng pondo. Pero, ganito ang ginawa ninyo, hindi ba kayo paghihinalaan ni Jiang Hancheng? Hindi. Dahil may inang mahilig sa karangyaan siya, at manugang na sakim sa pera. Dumating na ang pera. Hindi. Pera ninyo yan. Mawawala na yan agad. Hoy, ano pang hinihintay natin? Bilhin na agad ang pamana para sa apo ko. Ang kwintas na ito, ibalot mo. Sige po, bibilutin ko na po agad. Hancheng, ang bait mo talaga kay Hao Hao. Ang kapatid na babae mo, wala namang anak na lalaki. Sa hinaharap, aalagaan ka ni Hao Hao ng mabuti. Manang, nanganak ka ng lalaking anak para sa pamilya Jiang. Gumastos ka man ng kaunti. Tamang-tama lang yan. Ay, oo nga. Weiwei? Siya ang dakilang bayani ng pamilya Jiang. Totoo, bayani nga siya. Jiang Hancheng, ang anak mong babae ay nasa ospital, walang malay. Wala kang pera para ipagamot siya sa mga eksperto. Pero may pera ka para bumili ng alahas para sa nanay at manang mo. Noon, bakit kaya bulag ako at napangasawa ka? Ang kwintas na brilyante na ipinagbibili ko sa Ming Chen, iyon, may presyong 20 milyon. Dapat ibebenta ko lang ng 5 milyon para sa operasyon ni Nuan-Nuan. Bakit nakinig ka sa manang mo, kaya naglabas ka ng malaking halaga para sa kanila? 20 milyon binili ka agad. Mayaman talaga. Kahit sobrang mahal ng kwintas na ito, pero si Master Ayla, 5 taon nang walang bagong gawa, makabili man lang ng gawa ni Master Ayla noong una. Maswerte na yon. Nanay, ngayon, pumili tayo ng alahas para sa iyo. Gusto mo talaga ng mga pulseras? Ay, maganda yung mga iyon. Oo, aray. Maganda nga sa tingin ko. Mas maunawain talaga si Weiwei. Kanina, sino ba ang nagsabing hindi natin kayang bilhin yan? Hindi ko talaga inakala yon. Yung matandang yon medyo may kaya pala. Kung may pera naman pala siya, bakit hindi siya ang bumili? Pinipilit pa ang manugang na babae na maglabas ng pera. Sa tingin ko, ang pamilyang to, inaapi lang nila ang manugang dahil mabait ito. Anong pera niya? Pera yan ng anak kong lalaki. Siya, araw-araw nasa kusina lang, kinakain at iniinom ang sa anak ko. Isang simpleng may bahay lang. Saan siya kukuha ng pera? Ruan Lingxia, kunin mo agad ang pera. Huwag mong ipilit na ipagtabuyan ka ng anak ko. Miss Ruan, nakipag-ugnayan na kami sa medical team sa ibang bansa. Yung 8 milyon sa card mo ay matagumpay nang nailipat sa account ng medical team bilang bayad sa operasyon at paggamot ng pasyente. Buti naman alam mo ang lugar mo. Ilabas mo yung mga bracelet na yon para makapili si Mama. Ay, Bibi, Napakabait mo naman. Pumili ka rin ng ilan. May pera si Mama. salamat, Mama. Huwag masyadong magsaya. Mamaya, titingnan ko kung ano ang gagamitin ninyong pambayad. Wow. Gusto ko ito. Ma'am, napakaganda talaga ng taste mo. Itong emerald na ito ay nagkakahalaga ng 5 milyon.
Ganoon ba? Kung gayon, hindi ko dapat sayangin ang kabutihan ni Hancheng. Ate, 5 milyon lang yan. Kung gusto mo, bilhin natin. Tama. Ang sa iyo ay para na rin kay Hau-Hau. Bilhin. Siya, gusto ko yung isang yon. Kabuuan ay 6,200,000. Paano po ang pagbabayad? Cod. Kulang ang balance sa card ninyo. Ano kulang ang balance? Nasaan ang pera ko? Sa aming tindahan, Emerald bracelet. Ito 5 milyon ang halaga ng bracelet na ito. Ma, hindi ko sinasadya. Tinutulungan ako ng tadhana. Hindi pa kayo nagbabayad kahit hindi sinasadya. Ang pagkasira ng mamahaling gamit, kailangang bayaran. Ha? Hancheng, isang bracelet lang ito, 5 milyon lang naman. Babayaran namin. Pero walang pera sa card ninyo. May iba pa ba kayong card? Imposibleng walang pera. 8 milyon ang pumasok sa account ko ngayon. I-swipe mo ulit. kulang ang balance sa card ninyo. Paano nangyari yon? Ruan Lincia, nasaan ang pera? Paano ko malalaman? Gumamit ka ng ibang machine, i-swipe mo ulit. Kulang ang balance sa card ninyo. Kulang pa rin ang balance. Oh, alam ko na. Hoy, ikaw ba ay lihim inilipat ang pera ni Hancheng? Ha, naalala ko dahil sa'yo. Ang card na ito, nakalink sa medical account ni Nuan Nuan. Ang pera, lahat ay na-withdraw na. Ha, ikaw putang ina mo. Anong karapatan mo na galawin ang pera namin, ibalik mo ang pera? Imposible. Nuan Nuan brain surgery. Hindi na mababawi ang pera. Oy, paano mo basta inilipat ang pera ni Hancheng? Ruan Lincia, ibalik mo ang pera ko. Jiang Hancheng, ang nakahiga sa kwarto, ay ang tunay mong anak. Paano mo masasabi ang mga salitang yan? Mabuti nga. Ganitong uri ng walang konsensya, hindi karapat-dapat maging ama. Tama, may pera para bumili ng bracelet para sa manugang. Wala namang pera para ipagamot ang anak. Mas masahol pa sa hayop. Isang putang ina. Mamatay na lang. Anong karapatan niya na gumastos ng pera namin? Ma, hindi putang ina. Ruan Lincia, ikaw hinampas mo ako. Ginawa ninyo yan sa anak ko. Hindi lang kita hahampasin, papatayin ko pa kayo. Ruan Lincia, ang sama mo naman. Jiang Hancheng, huwag mong kalimutan. Kay Nuan Nuan, dugo mo rin ang dumadaloy. Nanay, hayaan mo na. Paano? Si Nuan Nuan ay tunay kong anak na babae rin. Eddie, Hancheng, Unsiras, Ate, baka naman i-refund muna natin ang kwintas. Bayaran muna natin ang pulseras. Hancheng, alam kong nahihirapan ka. Ako at si Hao Hao magtiis ng kaunti. Wala yon, kasi maaga namatay ang kanyang ama. Hindi ako katulad ng hipag ko. Gumastosin ni pera mo. hindi. Hindi pwedeng i-refund. Iyon ay pamana ng aking apo. Hindi pwedeng i-refund. Ruan Lincia, kunin mo agad ang pera at ibalik mo sa akin. Imposible. Ikaw. Ikaw na babaeng gastador. Hay nako, ayaw ko nang mabuhay. Kung hindi mo ibabalik ang pera ngayon, mamamatay ako dito. Kung gusto mo, gawin mo. Oy, Ruan Lincia, Hancheng, paano mo siya pinaalis? Paano na ang aming bayad pinsala? itong si Ruan Lincia. Hindi ba ang pera Para sa batang ito, para sa bayad sa operasyon? Pumunta tayo ngayon sa ospital. Kunin natin ang pera. Hindi ba yun ang solusyon? Tara na. Mga Ginoo, bayaran muna ninyo ang bayad pinsala. Kung hindi, hindi kayo makakaalis sa tindahan. Umusog ka. Hindi kami kukuha ng pera. Wala kaming pera para bayaran ka. kayo hoy. Kumusta? Sir Gu, may nasira sa ating tindahan, pulseras na nagkakahalaga ng 500,000. Ayaw magbayad ng pinsala. Cashier ng ospital. Ang bayad sa operasyon ni Jiang Nuan i-refund mo sa akin. Buti na lang dumating ka ng maaga. Pirmahan mo na agad. Naghihintay ang pasyente para sa operasyon. See ya.
Si... Nuan-nuan. Gagaling ka rin, sigurado ako. Bakit ka sumisingit sa pila? Totoo, ang tagal na naming nakapila rito. Mamamatay ka ba kung maghintay ka? Mga dukha, gumagastos lang ng ilang libo, akala mo mahalaga na ang buhay mo? Ang hinahabol namin ay 8 milyon. Narinig mo ba? I-refund mo agad ang bayad sa operasyon ni Jiang Nuan. Ibalik mo sa akin. Pasensya na. Ang operasyon ni Jiang Nuanwan naghahanda na para simulan. Hindi pwedeng i-refund ang bayad. Ano ang sinabi mo? Hindi pwedeng i-refund. Sabi mo, Oh, bakit hindi pwedeng i-refund? Pera namin yon. Kapag sinabi naming i-refund, dapat i-refund. Lola, magsisimula na ang operasyon. Bukod sa may patakaran ang ospital na hindi pwedeng mag-refund, yung bata naman hindi pwedeng maantala ang paggamot. Itong maliit na batang to, kung mamatay, edi mamatay. Hindi karapat-dapat na sayangin niya ang 8 milyon ng anak ko. Ma, kung hindi maibabalik ang perang ito, hindi natin mababayaran ang multa. Hancheng, makukulong ka. Dahil lahat yan kay Ruan Lin siya, sa demonyong yon. Kung hindi nyo ibabalik ang pera ngayon, guguluhin ko ang ospital nyo. Lola, kung mag-iingay ka pa, tatawag ako ng guwardiya. MS, Ruan, pumunta ka sa cashier. Tingnan mo, ang pamilya ng biyenan mo, nagkakagulo sa cashier. Hinihingi nilang ibalik ang bayad sa operasyon ng anak mo. Ano ang sinabi mo? Pumunta ka na at tingnan. Ibalik ang pera! Ibalik! Ibalik! Ikaw na matandang babae, paano mo nagawa yan? Nagsisimula na ang operasyon, walang nagpapa-refund sa ganitong oras. Tama, ngayon ko lang nakita ang pamilyang ganito. Kawalang modo. Ibalik ang 64 milyong piso ko! Ibalik ang pera! Ibalik! Ilapag mo yan. Bitawan mo! Ang pambayad sa operasyon ng anak ko. Walang sino mang makakakuha nito. Ruan Lincia, tingnan mo kung ano ang ginawa mo kay nanay, napilitan siyang gawin. Ako ang pumilit sa kanya. Ngayon, walang malay ang anak natin. Ayaw mag-ambag kahit piso sa operasyon. Pero naglabas ka ng 20 milyon para bumili ng kwintas na brilyante para sa kanya. Ngayon, narito ka pa para kunin ang pambayad sa operasyon ng anak ko. Sino ba talaga ang naninikip ng buhay kanino? Aray! Napakasama talaga ng kapalaran ko. Napunta pa sa akin ang isang babaeng mapag-aksaya tulad mo. Hanheng, kung hindi mo papayagan ng asawa mong ibalik sa akin ang pera, hindi na ako mabubuhay. Nanay, huwag kang magalit, baka magkasakit ka. Bunso, ibigay mo na lang ang pera. Kung hindi, magkakasakit si nanay dahil sa galit at pagdating ng panahon, si Hancheng ay makikipaghiwalay sa'yo. Wala akong magagawa para tulungan ka. Gusto mong ibalik ko ang pambayad sa operasyon. Panaginip lang yan. Ruan Lincia, bakit ka ganyan kababaw? Ano ba? Mahirap para kay ate na mag-isa na magpalaki ng bata. Wala namang masama kung bibilhan ko siya ng kwintas. Anong problema? Grabe, ang weird talaga ng pamilyang to. Para lang makabili ng kwintas para kay ate, hindi na nila inisip ang kalagayan ng sarili nilang anak. Ate, nakahanap ka ng asawang ganyan kasama ang puso, ano pang hinihintay mo? Makipaghiwalay ka na? Sa tingin ko, dahil ganyan siya katanggol kay ate, baka matagal na silang may relasyon ni ate. Ate, mag-ingat ka naman. Anong sinasabi mo? Hancheng, ikaw at si nanay lang ang mabait sa akin. Eto, how. Kumain ka ng marami. Para tumangkad ka. Salamat, Tito. Hancheng, ikaw rin, kumain ka ng marami. Abala ka sa kumpanya nitong mga nakaraang araw, napansin kong pumayat ka sa pagod. Hindi ko akalain. Ang babaeng nilalandi pala ni Jiang Hancheng ay si Ate Bai. Anong sinasabi mo? Kung magsasalita pa kayo ng ganyan, isusumbong ko kayo sa paninirang puri. Ruan Lincia, ang nangyari ngayon, sinadya mo ba? Oo, sinadya ko. Sinadya kong ipabili mo sa kanya ang 20 milyong piso na kwintas na brilyante. O sinadya ko bang ibagsak mo ang pulsera? Ikaw? Ruan Lingxia, kung hindi mo ibabalik ang pera ngayong araw na ito, hindi kita patatawarin. Imposible. Nagsimula na ang operasyon. Ang bayad sa operasyon. Walang sino mang makakabawi. Ikaw, kontrabida. Kayong dalawa, nagtutulungan ba kayong lokohin kami para sa pera? Lola, maging magalang ka sa pagsasalita. Kung hindi, papalisin kita. Ng mga guwardiya. Maglakas loob ka. Kung hindi mo ibabalik ang pera sa akin ngayon, susunugin ko ang ospital ninyo. Kung magpapatuloy pa kayo sa pagiging magulo, tatawag ako ng pulis. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ate, wala na talaga akong pera.
Babalik ko na lang kaya ang kwintas na brilyante. Baka makulong talaga tayo. Han Cheng, Huwag kang mag-alala. Kapag umayos na ang kumpanya, bibilhan kita ulit. si, may problema ka. Paano ka hindi tutulungan ng ate mo? Hindi tulad ng hipag mo, wala man lang pag-aalala sa'yo. Mabait lang siya sa paningin. Pagdating ng araw, papakawalan siya ng anak ko. Hindi naman si Jiang Hancheng ang nagbasag ng pulsera. Kung may makukulong man, kayo ang dapat. Bakit ako mangangamba? Ruan Linsia, ikaw, kontrabida, sinadya mo talaga yon. Sige, ang pulserang ito ngayon, talagang hindi ko na ibabalik. Dahil ang pulserang ito, si Ina at si Hancheng ang gustong bumili. Sila ang dapat magbayad. Ikaw, mabait na manugang, hindi na nagpapanggap. Hancheng, naiinis lang ako sa hipag mo, kaya nagsalita ako ng walang kontrol. Naniniwala ako sa'yo, ate. Hindi ganoon ang nasa isip mo. Sir Gu, ayaw talaga nilang magbayad. Gulin Feng. Ginoong Jiang, nabasag ninyo ang pulsera sa aking tindahan. Bayaran ninyo ang buong halaga. Ginoong Gu, ibabalik namin ang kwintas para mabayaran. Paumanhin po, ang mga alahas sa aming tindahan ay walang anumang depekto. Hindi na pwedeng i-refund o palitan. Hindi pwedeng ibalik. Opo, kaya pakibayaran na lang po agad. 5 milyon. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Bakit hindi pwedeng ibalik? Ayaw na namin nito. Kailangang i-refund ninyo yan. Hoy, Lola, kung magpapatuloy ka sa pagiging pasaway, huwag kang magalit kung hindi kita pagbigyan. Hoy Lola, gusto mo ba kaming pahirapan? Ang ganda-ganda mo. Hindi ka ba natatakot na ang anak mo? Ang lakas ng loob mong magpakatigas sa harap ko, si Gulin Feng, mga tauhan, hulihin sila. Pinag-iinitan ninyo ang isang matandang tulad ko? Ang galing-galing ninyo. Bitawan. Bitawan ang nanay ko. Sinira ang mamahaling gamit, ayaw magbayad, nananapak pa, hindi mo ba alam? Ati, sa Jiangcheng, sino ang may lakas ng loob na bastusin si Ginoong Gu? Suntukin ninyo. Huwag ninyong saktan ang anak ko. Bitawan. Huwag saktan ang anak ko. Isang magandang palabas talaga. Pero simula pa lang ito. Hindi ba gusto ko lang ibenta ang kwintas at magbayad ng pinsala? Ang kwintas na ito, ayaw na namin. Akala mo ba ang tindahan ng Gu Clan ay pag-aari ng pamilya mo? Gusto mo lang bumili? Bibili ka? Gusto mo lang mag-refund? Magre-refund ka? Kung kumalat ito, paano na ang aming negosyo? Ginoong Gu, magkaklase pa tayo noon. Paano kung pagbigyan nyo na lang ito? Hindi ko maalala na may kaklase akong ikaw. Para sa akin, ang trabaho ay trabaho at ang personal ay personal. Ang pinsalang dulot nyo, kailangang bayaran. Gulin Feng, huwag mong sabihin ng napakaganda ang mga salita mo. Alam ko na. Noon, hindi ka nagtagumpay sa pagligaw kay Ruan Lingxia. Kaya ngayon sinasadya mo akang pahirapan, di ba? Totoo ba ito, Hancheng? Baka naman si Ruan Linsia matagal nang may koneksyon kay Ginoong Gu, kaya kanya tinatarget. Bye-bye. Linisin mo ang bibig mo. Tingnan mo. Nagpanik na siya. Hancheng, baka nga talagang ang magandang to sa labas. Niloloko ka na niya. Ginoong Gu, itong si Ruan Linsia, noong kasama pa niya si Hancheng, malabo na ang pakikitungo niya sa ibang lalaki. Kayo ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Huwag niyo pong papayagan na maloko ng taong to. Nagkakalat kayo ng chismis at sa akin pa napunta. Kung hindi ko kayo paparusahan ngayon, hindi ako. Gu, Suntukin sila! Huwag na. Magbabayad kami. Sigil! Bigyan ko kayo ng 3 araw. para magbayad ng pinsala. Kung hindi, makukulong kayo. Nanay, ang kumpanya ay wala ng pera. Hindi na rin mababalik ang kwintas. Tayo, hindi ba talaga tayo makukulong? Itong kuwintas at pulseras, si Hancheng at si Nanay ang nagpilit bumili. Wala akong kinalaman diyan. By way, paano mo nasabi yan? Nanay, kailangan ko pang alagaan si Hawhaw. Gusto mo bang makulong ako at mawalan ng nanay si Hawhaw? Sino po ang Ginang Ruan? Ako po. Nakatanggap kami ng iyong reklamo. Sabi mo, nawala ang iyong alahas na nagkakahalaga ng 10 milyon. Opo. At mga gintong bar. Tanong ko lang, saan ito nawala? Sa bahay. Ruan Lingxia,
Anong kalokohan yan? Kung magsasalita ka pa, huwag mong ipipilit na gugulpihin kita. Lola, haharapin mo kami para manakit? Sinusubukan mo bang labanan ng batas? Ma, Manugang, hindi ba't si nanay ay hindi lang nakabili ng alahas para sa'yo? Kailangan bang ganyan ka magparatang sa amin? At saka, ikaw na isang plain housewife, ang suot mo puro mumurahin lang. Paano ka magkakaroon ng alahas na 10 milyon? Tama, ginugulo lang niya tayo. Mga pulis, sige na, dalhin niyo na siya. Ikulong, turuan ng mabuti. Ito, ang resibo ng nanay ko sa pagbili ng alahas para sa akin. Walang problema ang resibo. 10 milyon nga ang halaga ng alahas. Ang resibong ito ay maaaring peke. Ito, Ruan Lingxia. Paano mo nakuha ang videong ito? Ruan Lingxia. Paano mo nakuha ang video? Naku, sa loob pala ng bahay nang galing ang magnanakaw. Kaya pala sobrang reaksyon niya. Takot pala sa konsensiya. Gatu, ngayon, malinaw na ang ebidensya. Mga kasama, sumama kayo sa amin. Ma, Hancheng. Ayokong makulong. Dalhin na. Mga pulis. Gulin Feng. Salamat ngayon. Kailan pa naging ganyan ka-formal? Ang aking munting nakababatang kapatid? Ang gago niyang lalaki. Talagang hindi ko alam kung bakit noon nagustuhan mo siya. Kung balak mong maghiwalay at bawiin ang Ruan Enterprises, tutulungan kita. Kaya ko ito mag-isa. At saka, hindi muna ako maghihiwalay. Ang gago niya! Ginawan ka niya ng ganito. At ayaw mo pang maghiwalay? Hindi pa ngayon ang tamang panahon. Nasa operasyon pa ang anak kong babae ngayon. Paumanhin. Kailangan ko munang umalis. Pareho pa rin ng dati. Matigas ang ulo. Hindi ko pa nababawi ang Ruan Enterprises. At wala pang nangyayari kay Jiang Hancheng. Hindi ko pa rin alam kung sino ang kabit para sirain ang reputasyon niya. Paano ako maghihiwalay ng basta-basta? Nuan-nuan. Gagaling ka rin. Pangako ko sa iyo. Kapag nagising ka na, hindi na hahayaan ng nanay mo. Naapihin ka muli ng sinuman. Doktor, kumusta na ang anak ko? Matagumpay ang operasyon. Inilipat na siya sa ICU para maobserbahan. Pero ang rekomendasyon ng medical team, sa ibang bansa na lang siya mag-rehab para maiwasan ang mga komplikasyon. Sa ibang bansa? Payag ako na pumunta sa ibang bansa ang anak ko. Maghanda muna kayo. Uuwi muna ako para kumuha ng ilang gamit. Para maiwasan na si Jiang Hancheng ay magpakamatay sa desperasyon, mas mabuting ipadala na lang si Nuan-nuan. Mas ligtas iyon. Dahan-dahan. Si Ate pala. Hindi ko akalain, ang kabit ni Jiang Hancheng ay si Ate pala. Jiang Hancheng, anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa namin? Nakita mo naman, di ba? Hija, huwag kang magkamali. Kanina lang, si Hancheng ay naglalagay lang ng gamot sa akin. Ang bayaw, naglalagay ng gamot sa hipag. At dito pa sa kwarto ko. Ang sweet-sweetan ninyo talaga. Parang tunay na pamilya. Ruan Lingxia. Hipag ko siya. Anong masama kung lagyan ko siya ng gamot? Huwag mong dalhin ang marumi mong isip sa lahat ng bagay. Marumi ang isip ko. Jiang Hancheng, palagi mong pinagtatanggol yung hipag mo. Ang sarili mong anak, nasa ospital ngayon, walang malay. Sabi mo wala kang pera pambayad sa operasyon, pero meron kang pera para bumili ng diamond necklace para sa kanya. Dahil sa akin noon nasagasaan at namatay ang kuya ko. Ngayon, si ate, sila ay ulila at balo. Dapat lang na mas pagtuunan ko sila. Ng pansin at alaga. Di ba? Huwag masyadong malakas. Si manugang na babae. Hindi ko inakala. Ang kabit ni Jiang Hancheng ay si manugang na babae pala. Jiang Hancheng, anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa namin? Nakita mo naman na, di ba?
Ipag. Huwag kang magkakamali. Kanina lang, tinutulungan lang ako ni Hancheng na maglagay ng gamot. Ang bayaw ay naglalagay ng gamot sa manugang na babae, at dito pa sa kwarto ko. Talagang napakalapit ninyong magkakapamilya. Isang pamilya talaga kayo. Ruan Lingxia, manugang ko siya. Anong masama kung pagagamutin ko siya? Huwag kang mag-isip ng masama. Ang tingin mo sa lahat ay marumi. Ako ang may masamang isip. Jiang Hancheng, palagi mong pinagtatanggol ang manugang mo. Ang sarili mong anak ay nakahiga ngayon sa ospital. Walang malay. Sabi mo, wala kang pera para sa operasyon. Pero meron ka palang pera para bumili ng kuwintas na brilyante para sa kanya. Dahil sa akin noon kaya nabangga at namatay ang kuya ko. Ngayon, ang manugang ko ay nag-iisang ina na. Dapat lang nalalo kong alagaan. At tulungan siya. Di ba tama lang yon? Hancheng, huwag ka nang magalit sa Hipag. Hipag, malapit na ang relasyon mo ngayon kay Boss Gu. Kung gagalitin mo siya ngayon, hindi ka ba natatakot na masaktan ulit? Kung hindi mo ginastos ang pera ko, ako, si nanay, at ang manugang ay hindi masasaktan, at hindi mahuhuli ng mga pulis, nasa pulis siya pa rin si nanay ngayon. Hindi mo siya sinundo. Pero narito ka, naghihinala sa akin at sa manugang. Baka nga ako lang ang nag-iisip ng masama. Anong hinihintay mo? Sa tanggapan ng mga autoridad, pinapunta ka para kunin ang mga alahas. Habang nandoon ka, magbigay ka na rin ng sinumpaang salaysay ng pag-urong at sunduin mo si nanay. Kunin ang mga alahas. Sige, alam ko na. Pupunta na ako. Si Bai Wei at Jiang Hancheng, tiyak na may problema. Kumusta? Magandang araw. Gusto kong magpakabit ng CCTV sa bahay. Kinabahan ako. Akala ko mabubuko na tayo. Anong ikinatatakot mo? Nandito ako, kahit mabuko man, sa sobrang pagmamahal niya sa akin, hindi yan maglalakas loob na gumulo. Ang kulit mo. Ayokong manatili sa ganitong kalagayan. Walang pangalan, walang karapatan, nakasama ka. Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha ko na kay Ruan Lingxia ang bahay na ito, paaalisin ko siyang walang daladala. Hindi ko hahayaang makakuha siya ng kahit piso mula sa pamilya Jiang. Kumpleto lahat. Salamat, officer. Ayon sa biyenan mo, hiniram lang niya para isuot, nakalimutan lang niyang sabihin sa iyo. Nais naming humingi ng pahintulot na magbigay ka ng sinumpaang salaysay ng pag-urong para mapakawalan namin siya. Pero ang desisyon, nakasalalay pa rin sa iyo. Officer, ang pagkuha ng walang pahintulot ay pagnanakaw. Hindi ako maglalabas ng affidavit of desistance. Sige, ipipress charge muna namin siya at haharapin niya ang korte. Salamat sa inyong serbisyo. Kapag naibenta na ang mga alahas, ang panggagamot ni Nuan-Nuan ay magkakaroon na ng sapat na pondo. Malapit na ang oras. Panahon na para sumama sa medical team at ihatid si Nuan-Nuan sa ibang bansa. Oy, Dr. Zhang, Miss Ruan, pumunta ka kaagad sa ospital. Inihahanda na namin ang iyong anak na babae para ihatid sa espesyal na eroplano ng medical team. Pero ang asawa mo, si Jiang Hancheng, gustong kunin ang anak mo. kunin. Si Nuan-Nuan, kakagaling lang sa operasyon sa utak. Paano siya pwedeng kunin? Jiang Hancheng, kung gagalawin mo ang anak ko, hindi kita patatawarin. Ngayon, kung may pipigil sa akin na kunin ang walang kwentang batang yon, makikipagpatayan ako. Tita, kakagaling lang ng pasyente sa operasyon sa utak. Hindi pwedeng basta-basta galawin. Baka mamatay siya. Mamatay man siya, karapat dapat yon. Sisihin niya ang kanyang inang walang puso. Isinakdal ako nitong matandang to at ipinakulong. Ngayon, kung gusto niyang kunin ang anak niya, kailangan niyang magbayad. Sino sa inyo ang maglakas loob gumalaw sa anak ko? Sino sa inyo ang maglakas loob gumalaw sa anak ko? Hoy, ikaw na maliit na hayop, nandito ka pa rin? Ang biyenan mo, para sa ikabubuti mo lang, to. Natatakot siyang masayang lang ang mga gamit dahil sa pagiging gastador mo. Mga mamahaling bagay. Kaya niya itinago ang mga iyon. Ikaw, paano mo naiisip na ipakulong ang biyenan mo sa pulisya? Ikaw talaga, napakasama ng ugali mo. Kayo, sabihin niyo nga kung sino ang tama. May asawang babae bang nagpapakulong sa biyenan? Siya ang lumalabag sa natural na order ng mga bagay. At wala bang pamilyang buong buo ang nagplano laban sa manugang na babae at nagnakaw ng gamit nito? Tita, kung gusto mong magreklamo, sa pulisya ka pumunta. Ospital ito. Kung mag-iingay ka pa,
papatayuin kita ng mga guard. Hoy, anong klaseng pagsasalita yan? Ikaw ang pumunta sa pulisya. Buong pamilya mo, pumunta kayo sa pulisya. Manugang, ipinagsangla namin ni Hancheng ang bahay at kotse para mailabas si ina. Huwag mo na siyang galitin. Ruan Lingxia, ngayong araw na ito, kailangan mong bayaran ang pulseras. Kung hindi, huwag kang umasang makita ang walang kwentang anak mo. Sterilized ang medical van ng doktor. Paano kung pumasok sila doon at mahawaan ang pasyente? Hindi kita hahayaang. Saktan muli ang anak ko. Uy, manugang, sa harap ng maraming tao, paano mo nagawang sampalin si mama? Napakasakit nito para kay Hancheng. Ruan Lingxia, ano ba talaga ang gusto mo? Bitawan mo. Hancheng, ano pang hinihintay mo? Hatakin mo na ang baliw na to. Bitawan mo ang kamay mo. Tigilan na yan. Kung hindi kayo hihiwalay, tatawag na ako ng guard. Sige, umalis na kayo. Sige, alis na tayo. Alis na. Ano pang hinihintay ninyo? Tatawag na ako ng guard ngayon din. Ang lalaki ng apat nila. Hanggat nandito ako, walang sino man sa inyo ang makakasakit sa anak ko. Miss Ruan, nasugatan ang kamay mo. Sumama ka sa akin para magpagamot. Hindi na kailangan. Ruan Lingxia, kung ayaw mong mamatay ang anak mo, ibalik mo agad sa amin ang alahas. Kapatid, napaka-sensitive mo sa pangangailangan ng nuan-nuan. Bakit mo pa iniisip ang mga bagay na hindi importante sa buhay? Nanay, nag-aalala lang ako. Baka hindi mabayaran ang utang kay Sir Go. Kapag ganun, magkakaroon ng problema ang Hancheng. Ay, hindi importante sa buhay talaga. Kahapon, sino ba ang nagsabi na gusto bumili ng diamond at jade bracelet? Hancheng. Kapatid, ikaw ba ay nagrereklamo sa akin? Hindi ako ang gustong bumili. Si nanay ang gustong bilhan ng hawhaw para maging pamana ng pamilya. Huwag mo na siyang kausap. Ngayon, kung hindi niya ibalik ang mga alahas, hindi siya makikita ang anak niya. Kapag namatay ang tao, kasalanan niya bilang ina. Gusto niya ng pera, hindi buhay ng anak niya. Bilang ama ng anak, pinapanood mo lang silang nag-aaway at hindi pinapansin ang buhay ng anak mo. Kasalanan niya ito. Kung sumunod siya dati, hindi magkakaroon ng mga problema. Jiang Hancheng, ang nasa loob ay tunay mong anak. Dahil siya ang tunay kong anak, ngayon, bilang ama, nahihirapan ako. Dapat mas intindihin niya ako. Payuhan mo siyang ibenta ang mga alahas para mabawi ang pagkalugi ni Sir Gu. Jiang Hancheng, tao ka pa ba? Palabas na ang mga nagkakagulo sa ospital. Ay, hindi na ako mabubuhay. Ang asawa ng anak ko, nakipagsabwatan sa iba para apihin ako bilang biyenan. Bitawan. Patayin mo na ako. Palabas. Lahat palabas. Tigilan. Ano ginagawa ninyo? Dobleng puntos. Kinang Ruan, Pinalayas na sila. Sandali lang. Pumunta ka muna sa duty room para magpahinga. Hindi ako pupunta kahit saan. Sasamahan ko ang anak ko. Doktor, handa na ba ang medical team? handa na. Hintay lang nating maidalang si Nuan Nuan. Aalis na ang eroplano. Kung ganoon, ihanda agad ang anak ko at ang medical team para umalis ng bansa. Natatakot ako, baka bumalik sila para manggulo. Sige, maghahanda na kami para umalis. Sumama ka sa akin. Nuan-nuan, bulag noon ang nanay mo. Gusto kong bigyan ng pagkakataon ang tatay mo, pero hindi niya dapat ginawa na subukang putulin ang buhay mo. Ginang Ruan, handa nang umalis si Nuan Nuan. Hindi mo ba siya sasamahan? Hindi na ako sasama. Kapag gumaling na siya, ako mismo ang susundo sa kanya. Jiang Hansen. Mabuti pa sa iyo kung wala kang relasyon sa hipag ko. Kung hindi, maghanda kang masira ang pangalan mo. Ang insurance policy sa aksidente ng kuya mo. At ang petsa ng policy ay nakapetsa pa nga 1 linggo bago ang aksidente ng kuya mo. Kumusta, Lin Xiao? Tulungan mo akong maghanap ng taga-imbestiga. Imbestigahan kung bakit pumunta si Jiang Hancheng sa Beijing ng araw na naaksidente ang kuya niya. Kumusta, Sir Gu?
Ano po ang sinabi ninyo? Tataas ang Shanghai Blue Chip. Para gumaling sinuan-nuan, ibebenta ko na lahat ng alahas ko. Para bumili ng Shanghai Blue Chip. Si Ruan Lingxia, ang magandang yon, talagang nakipagsabwatan kay Gulinfeng nagkakasama na. Shanghai Blue Chip. Yan ba yung stock na inilabas ni Gulinfeng? Mahina ang performance nito sa loob ng 2 linggo. Baka naman. Malapit nang tumaas ng husto. Jiang Hancheng. Ganyan ka pa rin katigas ang ulo. Noon pa man, hindi ka na makasabay kay Gulinfeng, lagi mo siyang iniingatan, hindi mo pa rin makalimutan yon. Ngayon, may pagkakataon kang bumili sa mababang presyo niya, kumita mula sa kanya. Paano mo palalampasin ang pagkakataong ito? Mabuti na lang, malapit ka nang mahulog sa bitag na inihanda ko para sa'yo. Ma'am, paano po ninyo nasisiguro na si Jiang Hancheng ay talagang maglalabas ng pondo ng kumpanya para sumunod sa inyo at bumili ng blue chip stock na hindi pinaniniwalaan? Dahil si Jiang Hancheng, mula noong kolehiyo, naiinggit na siya kay Gulinfeng. Kung makakakuha siya ng malaking kita mula kay Gulinfeng at sabay na mapupunan ang kakulangan sa pondo ng kumpanya, paano niya palalampasin ang pagkakataong ito? Naiintindihan ko na. Sinasamantala po pala ni Ma'am ang kompetisyon sa pagitan ng mga lalaki, pero ang Jiang Group ay hindi maganda ang pamamahala at paulit-ulit na nagkukulang sa pondo si Jiang Hancheng. Kung sakaling ilagay niya ang malaking halaga sa stock market at maipit ang pera niya, walang ibang pupuntahan ang Jiang Group kundi ang mag-bankrupt. Yun nga ang gusto ko, ang mag-bankrupt ang Jiang Group. Ang gusto ko ay mabangkarote ang pamilya Jiang. Hindi ko hahayaang masayang ang pawis at dugo ng aking mga magulang, ganun-ganun na lang. Ang stock na ito ay tiyak na tataas ng malaki sa loob ng 1 linggo. Ma'am, paano mo nasabi na ang stock na iyon ay tataas pagkalipas ng 1 linggo? Sa totoo lang, si Jiang Hancheng, binibigyan lang niya ako ng 2,000 piso kada buwan. Pero meron siyang nanay na sakim sa pera, at isang hipag na mahilig sa luho. Ang 2,000 pisong iyon, paano iyon magkakasya? Nitong 2 taon, sa pamamagitan ng pag-trade ng stocks, ay bahagya kong napagkakasya ang gastusin ng pamilya. Gumamit ng 2,000 piso sa stocks para kumita ng 20,000 kada buwan? Ma'am, sa kakayahan ninyo, ano pa ang kailangan ninyong lalaki? Ay, mali. Anong lalaki ang wala sa inyo? Si Jiang Hancheng, naiinggit lang siya. Noong kolehiyo, naiinggit siya dahil mas magaling ako sa kanya, kaya niya ako ni PUA para mag-alaga lang sa bahay. Masamang lalaki. Kung gayon, ma'am, paano ninyo balak mabawi ang perang iyon? Magdiborsyo. At saka, ipagbili mo agad ang bahay para sa akin. Namatay na ba sa loob si Ruan Lingxia? Bakit hindi ka pa lumabas para magluto? Gusto mo ba akong patayin sa gutom? Talagang hindi ko alam kung bakit ka pinakasalan ng anak ko. Pinagulo mo lang ang buong bahay na ito. Oo nga, kung hindi niya ako pinakasalan, hindi niya alam kung saan siya nag-aalaga ng manok at aso ngayon. Kapag busog na sila, hindi ba tatahimik na sila? Hoy, Ruan Lingxia, ikaw! Kumusta? Ginang, talagang ninakaw ni Jiang Hancheng ang isang bayad ng kumpanya. Magkano? 50 milyon. 50 milyon. Ang tapang talaga niya. Ang bayad na ito, kailangang bayaran sa supplier pagkatapos ng 3 araw. Kung si Jiang Hancheng hindi makakapaglabas ng perang ito, ang kabilang panig ay maghahabol ng doble. Pagkatapos ng 2 araw, ayusin mo ang pagkikita ko sa supplier. Mayroon pa akong 20 milyon sa kamay. Dapat sapat na bilhin ang 40% na pag-aari ng Jiang. Sa ganitong paraan, sa kamay ni Jiang Hancheng dapat 20% na lang ang natitira. Hindi mo ba kaya magbukas ng kwarto sa labas? Maya-maya ay uuwi na si Mama at Lingxia. Alam mo naman mahirap ang kumpanya ngayon, tipirin na lang natin kung kaya. Si Mama ay lumabas para maglakad-lakad.
Si Linsya ay bumaba para bumili ng gulay. Hindi agad-agad makakabalik. Ganito ka nagtitiwala kay Linsya. Inilagay ang 50 milyon na ito sa pag-aari. Ano ba ang alam ng isang babae tungkol sa stocks? Ang pinagkakatiwalaan ko ay si Gulinpeng. Nang hawakan niya ang pamilya Gu sa loob ng ilang taon lamang. Nagawa niyang gawin ang pamilya Gu mag-stand out sa maraming pamilya, hindi magkakamali ang kanyang pananaw. Kung kumita ka ng pera, huwag mo akong kalimutan. Paano naman? Ang perang kinikita ko ay para sa iyo. Halika, habang hindi pa sila nakakabalik. Ipagpatuloy natin. Ang taong niloko ni Jiang Hancheng. Talagang si ate. Paano sila nangahas? 2 araw nang bumababa. Ngayon, kailangan pa ring bayaran ang kompensasyon ni Minchen, mga huling araw. Kung patuloy na bababa ng ganito, ano pa ang aking magagamit para magbayad? Hancheng, ikaw ang presidente ng Jiangxi Group. 5 milyon lang. Hindi mo ba kayang ilabas? Noong nakaraan, hindi ba't binigyan kita ng pera? Gumastos ka ulit ng 20 milyon. Bumili ng kwintas. Wala na talagang pera ang kumpanya. Ang pera para bumili ng stocks. O kinuha mula sa pondo ng mga paninda. Akala ko makakasandal ako kay Jiang Hancheng. Makakakain ng masarap at uminom ng mamahalin habang buhay. Mabuhay ng buhay ng mayaman. Hindi ko inakalang siya ay ganito kahina. Ang bilis maubusan ng pera. Paano kung huwag muna bayaran ang tuition ni Hao Hao ngayong taon? Kapag tumaas na ang stocks ko, ipapadala ko siya sa isang exclusive na paaralan. Paano kung mag-aral siya sa ibang bansa? Hindi pwede. Matagal kong pinaghirapang masandalan. Si Jiang Hancheng na libreng pagkain. Hindi ko siya dapat piliting masyado. Sige, ipapadala ko sa iyo mamaya. Hindi ako katulad ni Ruan Linsya. Laging nagdudulot ng problema sa iyo. Wala akong maitutulong sa iyo. Hempe, si Ruan Lingxia na iyon. Ngayon, wala nang silbi. Hindi ka tulad mo. Mas magaling ka kaysa sa kanya. Gusto ko. Inimbita ako ni Mrs. Jiang ngayon upang Ito ay 20 milyon. ano po ang ibig sabihin ni Mrs. Jiang? Ang 20 milyong ito ay bayad sa iyo. Sa totoo lang, ang Jiangxi ngayon ay may problema sa cash flow. Hindi talaga kayang bayaran ka. Pero inaasahan ko na si Boss Wang ay pupunta bukas para maningil. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi ni Mrs. Jiang. Ang ibig kong sabihin, inaasahan kong pwede mong pilitin si Jiang Hancheng na gamitin ang 40% na shares para bayaran ang natitirang utang sa iyo. Mrs. Jiang, ang 40% na shares ng Jiangxi ngayon ay hindi katumbas ng 100 milyon na. Alam ko. Kaya kapag nakuha mo na ang 40% na shares niya pagkatapos, ako ang magtutusto sa loob ng 4 na araw ng natitirang 80 milyon. Mag-asawa kayo ni Jiang Hancheng. Sa paggawa mo nito, ano ba talaga ang layunin mo? Mabawi ang Jiangxi. Dapat mong maintindihan. Kahit maningil ka ngayon, hindi kayang maglabas ng 100 milyon si Jiang Hancheng. Kapag nag-bankrupt ang Jiangxi, makukuha mo lang ang 50 milyon. Bakit kita paniniwalaan? Dahil ang Jiangxi ay pag-aari ng aming pamilyang Ruan. Naniniwala ako, ang anak ng dating Boss Ruan ay hindi isang taong walang salita. Pakiusap, Boss Wang, panatilihin itong lihim. Ma'am, magpahinga ka muna. Umupo ka muna. Nalaman ko na noong naaksidente ang kuya ni Jiang Hancheng, ay kasama niya ang asawa ng kuya niya. Sa Baiheng, para mag-check-in sa hotel. Naaalala ko noong mga panahong iyon, ang kuya ko ay nagtatrabaho sa konstruksyon sa Beijing. Si Bai Wei ang nagdadala ng pagkain sa kanya. Yun pala, ginamit niya iyon bilang dahilan para makipagkita kay Jiang Hancheng at mag-check-in sa hotel. Ang kuya ni Jiang Hancheng ay naaksidente habang papunta sa hotel para kunin ang pagkain. Naaalala kong sinabi ni Jiang Hancheng na nakita ng kuya niya ang paparating na sasakyan. Para iligtas siya, tumalon ito sa harapan niya kaya nabangga. Sa palagay ko, yung sasakyang iyon ay talagang para sa kuya ang target. Ang plano ni Bai Wei, talagang 2 ibon sa isang tira. Pwede niyang patayin ang kapatid na lalaki at makuha pa ang malaking halaga ng insurance.
Hindi ko inakala na ganito kasama ang babaeng ito. Pero, malapit nang matapos ang kanyang masasamang mga araw. Ginang, tungkol sa pagbebenta ng bahay na tinitirhan mo ngayon, may nakita na akong buyer. Ngayon, kailangan lang ng pirma mo at maaari ko nang iproseso ang paglilipat ng titulo. Si Hello, Manager Wang. Ginang Jiang, Nakuha ko na ang 40% ng shares ng Jiang Group. Sige, ayon sa usapan, pagkatapos ng 2 araw, gagamitin ko ang 640 milyon para tubusin ang aking shares. Sana, hindi ako biguin ni Ginang Jiang. Ngayon, dapat mo na akong tawaging Miss Ruan. Pagkatapos ng 2 araw, babawi na ang stock market. Panahon na para pilitin si Jiang Hancheng na magdiborsiyo. Nanay, sabi ni Hancheng, kapag bumawi na ang stocks at kumita na tayo, dadalhin niya tayo at ni Hao Hao para magbakasyon sa ibang bansa. Ay, ang galing naman. Talagang magaling ang aming Hancheng. Nanay, Tumataas ng tumataas ang halaga ni Hancheng ngayon. Paano niya makakasabay ang babaeng iyon na si Ruan Linxia, isang simpleng may bahay lang? ay, totoo nga. Okay lang, kapag hindi na busy si Hancheng, papagdiborsiyuhin ko siya sa kanya. Hancheng, ikaw. Anong nangyari sa iyo? wala ng pera ang kumpanya para bumili ng paninda at naipit din ang mga stocks. Kung magpapatuloy ito, baka mabangkarota na ang kumpanya. Grabe naman, ganito na ba kalala? Hindi ba't sinabi dati na gusto ng mga foreign distributor ang jewelry design ng Jiang Group at magkakaroon ng collaboration? May isang misteryosong designer dati na nagbibigay ng designs sa Jiang Group, kaya nakipag-collaborate tayo sa mga foreign jewelry dealer. Pero bigla niyang kinansela ang collaboration sa Jiang Group at kinuha rin niya pabalik ang lahat ng copyright ng mga design. Anong nangyari? Ang designer na iyon talagang walang etika. Biglang-bigla ang nangyari kay Hancheng. Baka gawa ng asawa ng kapatid mo? Kakaiba ang ugali niya nitong mga nakaraang araw. Baka tinutulungan niya si Sir Gu na makuha ang empleyado. Ruan Linxia, Alam ko na, may masamang balak yung tao na yon. Dapat hiwalayan siya ni Hancheng at paalisin ng walang daladala. Ma, kay Ruan Linxia ang bahay na ito. Kung maghihiwalay sila ni Hancheng, hindi ba't lalong mapapakinabangan niya ito? Anong kay niya? Kay Ruan Linxia. Tayo ang nakatira dito sa bahay na ito. Kaya atin na ang bahay na ito. Paalisin na natin si Ruan Linxia dito. Pwede bang pag-usapan ninyo ang panloloko sa iba nang hindi naririnig ng taong pinag-uusapan? Ruan Linxia, yung misteryosong designer, bigla na lang tinigil ang pakikipagtulungan sa Jiang Corp. Ikaw ba ang may pakana niyan? Ang mga alahas na ito ay pinagsama ang mga elemento ng international fashion. Tiyak na matutulungan ito ang Jiang Corp natin na makipag-ugnayan sa internasyonal na merkado at umangat pa. Hoy, Lin Qiao. May bago akong mga disenyo ng alahas. Ipapadala ko sa iyo mamaya. Hoy, simula ngayon. Tinatanggal ko na ang aking kontrata bilang supplier ng Jiang Corp at ibinabawi ko ang lahat ng copyright. Nasa bahay lang ako araw-araw, naglalaba at nagluluto. Paano ko siya makikilala? Linxia, nahihirapan ngayon ang kumpanya. Balak kong gamitin ang bahay na ito bilang collateral para sa bank loan. Ayan na nga. Balak mo pa rin kunin ang bahay ko. Paano kung hindi ako pumayag? Kung hindi ka sang-ayon, papakasal ko si Hancheng. Nahiwalayan ka. Jiang Group. Pero ang iniwan ng mga magulang mo ay bunga rin ng maraming taon mong paghihirap, hindi ka naman tatanggihan. Di ba? Hoy, Ruan Linxia, bilang babae, huwag kang masyadong magpakatampuhin. Pinapayuhan kitang agad-agad na ibalik ang bahay na ito kay Hancheng. Kung hindi, pag nasaktan na ang puso ni Hancheng, talagang hiwalayan ka niya. Iyon nga, kung ayaw mong maghiwalay, ibigay mo ang bahay na ito kay Hancheng. Sang-ayon ako. Sang-ayon ka. Sang-ayon ka na gamitin ang bahay na ito para magpa-loan sa bangko.
Hindi. Sabi ko, sang-ayon ako sa paghihiwalay. Ruan Lincia. Sabi mo mahal mo ako, handang gawin ang lahat para sa akin. Paano ka pumayag na maghiwalay? Nang pinapanood mo lang, na itinulak ni How How si Nuan sa hagdan, at nawalan ng malay, at wala kang ginawa. Nang ayaw mong bayaran ang operasyon, pero gumastos ng malaki para bilhan siya, ng kuwintas na brilyante. Matagal na kitang hindi mahal. Hansheng, kung gusto niyang maghiwalay, hiwalayan mo na. Ano pang inaantay mo? Kung wala na siyang babae, mas magiging maayos ang buhay natin. Pwede kang sumang-ayon, basta ibigay mo ang bahay na ito sa akin at umalis ka ng walang dala. Jiang Hancheng, wala kang hiya. Kahit papaano, mawawala na ang kumpanya. Malapit na akong maging pulubi. Ano pa ang hiya? Jiang Hancheng, pinapalayas mo ako ng walang dala, at kukunin mo pa ang bahay. Akala mo ba tanga ako? Hindi ako pakialam kung sang-ayon ka o hindi. Ang bahay na ito, ako ang magkakaroon. Ngayon din, pumunta ka sa bangko para magpa-mortgage. Sige, papayag ako na maghiwalay tayo. Ibibigay ko rin sa'yo ang bahay, pero kailangan ko ang pera. Ikaw, Pera ng pamilya Jiang yan. Wala kang makukuhang kahit piso. Kung ganon, hindi na tayo maghihiwalay. At hindi ko rin ibibigay ang bahay. Ganito na lang tayo magpatayan. ang bahay ni Ruan Lincia ay nagkakahalaga ng 50 million ngayon. Kung ipa-mortgage sa bangko, pinakamababa ay 100 million. Kapag nakuha natin ang perang yan, malalampasan ng kumpanya ang krisis. Kailangan kong makuha ang bahay na to. Hoy, Manang. Ikaw, puro gawaing bahay lang alam mo. Hindi mo naiintindihan ang hirap sa negosyo, ang kumpanya ngayon. Wala nang mailabas na pera. Ano pa bang gusto mo? Pag-aari yan ng mag-asawa. Baka sa huli, madamay ka pa sa utang. Lincia, matagal na tayong magkasama, hindi ako nagiging walang puso. May mga utang ang kumpanya ngayon. Ayokong madamay ka. Ganito na lang. Meron akong mga stock na nagkakahalaga ng 50 million. Kung ibibigay mo lang sa akin ang titulo ng bahay, ililipat ko sa pangalan mo. Ibibigay ko sa iyo ang mga stock na iyon bilang kabayaran. Ayos ba? May nga stock. Mababa ang presyo ng stock ngayon. Lincia, hindi kita ipapahamak. Mga stock ito ng Gu Group. Ano ba ang inaantay mo? Pirmahan mo na. Ayusin mo ang mga kalat mo at umalis ka na rito. Mag-enjoy kayo ngayong araw. Bukas, ibang tao na ang may-ari ng bahay na to. Sasayang lang ang inyong pag-asa. Sir Jiang, Kung walang bagong puhunan ang kumpanya, mapapabangkarota tayo. Nagpa-mortgage na ako ng ari-arian. Kapag natapos ang proseso, magkakaroon na ng cash flow ang kumpanya. Hancheng, may masamang balita. Ibinenta ni Ruan Lincia ang bahay. Hindi na natin ito maaring i-mortgage. Ano ang sinasabi mo? Anong gagawin natin? Naisahan tayong lahat ni Ruan Lincia na pakialamera na yan. Hindi ba kayo ang unang nanloko sa akin? Ruan Lincia, ang tapang mo pang pumunta rito. Bakit hindi dapat pumunta si Sir Ruan? Sir Ruan. Lin Chiao, ang Jiangxi Group ay Jiang ang apelyido. Kailan pa naging may posisyon sa kumpanya si Ruan Lincia? Si Sir Ruan ang may-ari ng 40% na shares ng kumpanya. Siya ang pinakamalaking shareholder. Ano sa'yo, karapat-dapat ba siyang tawaging Sir Ruan? Ruan Lincia, ikaw. Kailan ka pa nagkaroon ng shares sa kumpanya? Wala nang kailangang ipaliwanag sa iyo si Sir Ruan. Pakialamero ka. Simula kailan mo pa pinagplanuhan ako? Simula nang saktan ninyo ang anak kong babae hanggang sa mawalan ng malay. Nanay, Hancheng, sabi ko sa'yo, tong babaeng to, may masamang balak. Huwag niyo siyang pakawalan. Pakialamera ka. Mga agaw ka ng kumpanya ng anak ko. Makikita mo, papatayin kita. Ang Jiangxi Group, sa amin talaga, ang mga Ruan, ang pag-aari noon. Ang kumpanya ay kay Hancheng, kay How How, hindi maaaring sayo, kay Ruan Lincia. Tama si Weiwei. Pagkatapos mong makita ang mga litratong ito, saka ka maghusga. Huwag mong tingnan. Hanheng at Weiwei, Nanay, pakinggan niyo muna ako. pakialamera.
Ikaw ang manugang ni Hancheng. Paano mo na ituring ang biyenan mo? Nanay, anong panahon na ngayon? Kami ni Weiwei ay nagmamahalan. Hindi yan paglalansi. Ay, nagmamahalan pala. Ito naman? Si Baiwei ang nagplano para patayin ang kuya mo. Ang tinatawag ninyong pagmamahalan ay nakatuntong sa bangkay ng kuya mo. Ano? Ikaw ang pumatay sa panganay ko. Nanay, Nanay, Ruan Lingxia, nagbibintang ka ng walang basehan. totoo ba ang bintang niya? Sumama ka muna sa amin sa tanggapan para magsiyasat. Malalaman din natin ang katotohanan. Hancheng, tulungan mo ako. Wala akong kinalaman. ikaw talaga ang pumatay sa kuya ko. Hindi ako. Hindi ko ginawa. Makipagtulungan ka sa investigasyon. Dalhin na siya. Hindi ako yon. Ruan Lingxia, para sa araw na ito, matagal mo na palang itong pinlano. Jiang Hancheng. Iyan pa lang, nagulat ka na. Mga kasamahan. Si Jiang Hancheng ay ninakaw ang pondo ng kumpanya. Napakalaking halaga. Iminumungkahi ko na alisin siya sa pwesto bilang presidente at bawiin ang 20% niyang shares para punan ang kakulangan sa pondo ng kumpanya. Sumasang-ayon ako. Sang-ayon ako. Ruan Lingxia, anong karapatan mong magdesisyon para sa akin? Kahit na ikaw ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya, ako rin naman ay isang shareholder ng Jiang Group. Wala kang karapatang magpasya para sa akin. Jiang Hancheng, ninakaw mo ang pondo ng kumpanya. Napakalaki ng halaga. Sumama ka sa amin. Jiang Hancheng. Ngayon, may karapatan na akong bawiin ang lahat ng shares mo. Hindi. Lahat ng ito. Nawala na ang lahat sa akin. Jiang Hancheng. Ang lahat ng meron ka noon ay galing sa akin. Kung paano ka dumating sa harap ko, ganoon ka rin dapat mawala. Lingxia, nagkamali ako. Alam kong mali ako. Huwag na tayong maghiwalay. Huwag na tayong magdiborsyo, pwede ba? Panaginip lang yan. Dalhin na siya. Lingxia, Pupunta ako sa ibang bansa para samahan si Nuan. Ikaw na ang bahala sa kumpanya. Ang mga bagong disenyo, nasa computer ko lahat. Sir Ruan, masaya talaga ako para sa inyo. Dahil nakabalik ka na sa trabaho. Oo nga pala, si Jiang Hancheng ay nahatulan ng 8 taon. Si Baiwei naman, 20 taon. Nag-stroke si Zhao Gifang. Mga desisyon nila yon sa buhay nila. Ang desisyon ko naman ay palakihin ng maayos ang anak kong babae. Palakasin siya hanggang sa wala nang mang-aapi sa kanya.